Dahil walang lusot si Jopet sa ginawa niyang unang pang-aabuso para sa Angeles Police, tuloy ang kaso. Kung hindi man kayo mahuli, sa oras na ginawa nyo yan, eventually, magkakaroon kayo ng warrant of arrest dahil madidemanda kayo. Ang tawag doon, regular filing. November 2, 2022, lumabas ang warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness laban kay Jopet Bagkat. Dahil mailap sa mga otoridad, napabilang si Jopet sa top 10 municipal most wanted ng Mabalacat, Pampanga. Nag-deactivate na kasi siya ng, ng social media, ng contact numbers. Wala na kaming way para siya ay makuha. Pero nito lang August 7, 2025, muling lumitaw si Jopet sa isang messenger group. Ang kanyang bagong offer, hotel service massage with extra service? Instruction natin, imi-meet up niya yan nang malapit na dun sa area ng hotel na pagtatagpuan nila. Nang makumpirma ang booking ng asset sa subject, pumwesto na ang mga operatiba ng CIDG DSOU sa isang hotel sa Quezon City. Parang may masama na nararamdaman lang. 8% na lang daw yung battery niya. Mamaya kasunod niyan. Hindi nasisipot. Matapos ang 30 minuto, kumagat na rin si Jopet sa mga operatiba. Nakabook na siya. O sige, maglakad lang kayo. Maya-maya pa, the suspect, the therapist, has arrived. Pero, humirit pa si Jopet ng free lunch. Dami mo naman pong request, kuya! Nakapagaling mo. Bakit? Magkano dahil? Ikaw, magkano? Positive! Si Jopet na nga ang 3 taon ang hinahanap ng mga otoridad sa hudyat ng team leader ng CIDG DSOU. Launch Attack! Ipagtanggol ang api, iwag siya. Ba talaga? Huwag ka na mag-delay ha. Ano kung kasamanan? May warrant ka. May warrant ka. Mapakita namin sa'yo. Balikot ka. Ikaw ay may karapatang huwag magsalita. Lahat ng sasabi mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa anumang hukuman ng Pilipinas. Opo. Alam mo sir na may kaso ka? Nasettle na nga yung pagkakaalam ko, sir. Nahuli ka sa kasong ganyan din noong 2021. Yan. Oh, yan. Isang araw lang, sir. Oo. Pero yung warrant mo kasi naka-date ng 2022. Ibig sabihin, nilabasan ka ulit ng warrant ng 2022. Surprise, Jopet! Ang akala mong happy ending noon, isang warrant na ngayon. Dinala si Jopet sa custodial facility ng CIDG DSOU. Makakarap siya sa kasong paglabag sa RA 7610. Kung siya ay mapatunayan, pwede siyang masentensya ng 20 years and 1 day to 40 years. Nakapareham ng resibo ang suspect. Depensa ni Jopet. Kasi ilang taon na po, sir, ang lumipas kasi hindi ko inaasahan, hindi naman po ako nagtago. Mariin din niyang itinanggi ang reklamo. Kung ginawa ko man po yun, sana nakulong na po ako tuloy-tuloy sana nun. Ipinarating din ng resibo kay Rainier ang balitang nadakip na ang di umano'y ng abuso sa kanya. Kasi hindi naman tama yung ganun eh. Lahat ng tao nagkakamali, pero pag yung taong pagkakamali niya inuulit niya, wala rin. Kaya ang ano ko lang sa kanya, magbago siya. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin daw ni Rainier na malampasan ang labis na tromang idinulot sa kanya ng insidente. Nito lamang August 12, 2025, inilapit ng resibo sa isang eksperto ang kanyang karanasan. Doktor, ano ho ang dapat gawin sa mga individual na nakaranas ho ng ganitong klase ng pang-aabuso? Yung trauma na nangyari sa kanila, kung hindi natin papansinin, hindi natin naagapan, might lead to post-traumatic stress disorder. Kaya napakahalaga na maagapan natin yung nangyayari sa isang bata. Kailanman, hindi dapat baliwalain ang mga kaso ng pang-aabuso, lalong-lalo na sa mga menor de edad. Kung sino man kayong magtatangka na abusuhin ang kanilang kamusmusan, nariyan ang batas para kayo'y mapanagot at maparusahan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.